Alam niyo, Ma'am Joey, no, ang best example nito na napag-iiwanan na tayo ng yung country natin, no. Nakita niyo ba yung nangyayari ngayon sa yung transformation ngayon ng Uganda? So what China did is nag-invest sila sa power production ng Uganda. So now, dahil meron na silang surplus ng power, binibenta ngayon ng Uganda yung excess power nila sa mga karatig bansa nila sa Africa. So literally, Uganda became a powerhouse. Kumikita na ngayon ng Uganda as a country. The country providing Tayo, for other countries. yes. Tayo kinakain natin yung sinusuka ng United States na propaganda. May ano na ba? Kung talagang mahal tayo ng United States, no? Bakit yung mga company from the US hindi nag-i-invest dito sa bansa natin? Nag-invest ang Microsoft sa Indonesia and Thailand. No, yung Tesla sa Vietnam. Yung battery production na dapat malaki ang demand. Ngayon nasa Mexico. Lahat iniiwas sa atin. Tayo pa to na tumutuwad na para sa mga puti. Tayo ang hindi nabibigyan ng tawag nito ng mga projects, no, and economic benefits. Barya-barya ang napupunta sa atin. And unfortunately, may mga Filipino na enough na para sa kanila yon. Enough na yun. At least parang gesture na lang ang habol natin from the United States, not the actual benefit of being their ally. Meron ba tayong nawala sa claim natin nung panahon ni PRRD? Meron ba tayong nawala sa mga claim natin o wala? Wala po akong sinabing may nawalang claims. So wala ka nang sinasabi. Okay, I'm good na. Ma'am, dinadagdagan niyo po yung sinasabi niyo. Ma'am, ang sinasabi, wait lang po. Ang sinasabi ko, Miss Joey, na Wait, po. Wait lang, ma'am. Let's just clarify, okay? So, klaro tayo doon. Walang nawala sa panahon ni PRRD na claim niya. Okay? So, klaro tayo dyan, Inusuke. We're going to hold you accountable sa statement na yan. Okay? So, ngayon, ibabalik ko sa iyo ang mikropono o ano na ngayon yung point mo? Ma'am, ang sinabi ko kanina, nagkaroon po tayo ng usapan with China. Pero nangyayari pa rin nung dati yung banggaan. Hindi ko sinabi na meron. Anong banggaan po? Ano yung banggaan? So, banggaan Dinagdagan mo sabi po. Banggaan ng panahon ni PRRD. So, can you please tell us ano yung eksaktong banggaan na yun? Ay ma'am, you can Banggaan watch it on TV, you can rewatch, or you Tell can... us, kailan nangyari to? 2016, Hindi 17, ikaw may alam. 20, 21, 22? Ma'am, I cannot tell you Ano, specifically, pero... Inusuke. This is when you Ma'am, are it being doesn't make you accused win by in this racism. kind of debate or in this kind of topic. Okay. Are not winning Ano in yung this problema kasi natin, no, Inusuke? You're going to make a claim na merong banggaan nung panahon ni PRRD, and when you are asked, you cannot even identify. If you cannot identify, do not mention it. Tapos paghahanapin mo kami. Hindi pwedeng ganun. Hindi mo pwedeng ganun. If you're going to tell us na merong nangyayari naman yung banggaan na yun ng panahon ni PRRD, bakit nauulit-uli ngayon? Ganyan, you tell us kailan yung banggaan ng panahon ni PRRD so we can intelligently compare. Ngayon, wag mo kaming paghahanapin kung wala ka. Okay? Oh, the microphone is back to you. Inusuke, o game. Your moment, Inusuke. Inunmute mo kita. In June 17, June 17, meron pong dito sa ABS 2019 po. 2019. Okay, 2019. Okay. Ang sabi po dito sabi ni Duterte, ABS-7 News, my source, banggaan lang yan ng barko yan, sabi ni Duterte. In the bank incident. So, ibig sabihin, in 2019, may mga pag-uusap naman siguro dyan na nangyari sa China nung pumasyal si Duterte kasi sabi niyo nga, let's be friend with China. Let's be friend with China. And nung nakipagkaibigan pa tayo, it makes difference. Yeah, it's it. May tingnan niyo po dito nga po, mayroon po tayo dito sa June 17, 2019 na may pinalubog po na fishing boat sa West Philippine Sea. So how Is it intentional? ma'am, It was accident. Can you please Is it intentional? okay ma'am, it Inusuke? was an accident for you, but for us Filipino, it is intentional. This is a very, very different perspective. po. I am a Filipino. Sino yung nagbanggaan? Ang nagbanggaan ba ay government vessel? No, I'm just asking questions. I hope you enlighten us. So, ang nagbanggaan ba ay government vessels? Ayan. Government, at least, Ayan, ito po
addressed the issue of incident in Reed Bank last week where a Chinese vessel rammed Question. into a Filipino fishing boat. Filipino fishing Chinese boat. vessel rammed into Filipino Yeah, fishing it's boat. a government vessel. Do you hear me? Excuse me, come again. Government vessel. It's fisherman vessel, di ba? Fisherman vessel. Oo. Yes, of course. O ano yung, ayun sa China, ano yung vessel nila? Fishing vessel din. Fishing vessel din. So anong problema natin dito Inosuke? But we have to address that kind of issue, ma'am. Ano No, i-address let's not natin? make it a big Ito, deal. i-address natin yan. Dapat i-address natin lahat ng nagbangga ang fishing vessel sa buong Southeast. And this is exactly why the Philippine Navy addressed the issue of incident in Reed Bank. Exactly. Ang dami-dami nagbabangga ang fishing vessel. Exactly ka dyan. Inosuke, there are hundreds of thousands of fishing vessel incidents around the world. Eh, hindi naman siya nag-result ng isang sovereign issue. So how do you explain that? So you want a private, two private vessel, Chinese vessel and Philippine vessel, the private na nabanggaan, gusto mo siyang gawing sovereign issue. Galing. Naghahanap ka ng gulo. Me, ma'am. Yes, go ahead, ako. Sir, I will direct the question to Mr. Insuke. Sir, as we are on the topic of the strategic methods in addressing the West Philippine Sea, can I ask you, is it wise for our government to address this issue engaging in provocative way in possibly can actually be a cause of war in the future, knowing that as of the moment, typhoon pa lang po hindi na po natin na-address ng maayos. This is a realistic, hindi kita lalapagan hindi kita lalapagan ng laws with regard to international. Pero there are several pointers na po kasi na discuss po sa inyo with regard to the law. Kasi in our constitution, we actually embrace in renouncing the war and take measures, exhaust all the international measures po. Now, in relation to that, international law as well proposes na international laws propose that we must accord in a cordial manner, in a more calm manner, in a more i-address natin siya in a way that we don't cause a war between the countries. It should be more Yes. diplomatic. Diplomatic, yes, that's the right word. In more diplomatic way. Now, sir, this is a realistic question from a Filipino. Is it wise for us to engage ourselves? Is it wise for our government to engage themselves in a provocative way that can cause a war with China in the future? Yun po yung question ko sa inyo. Before you answer that, Inosuke, I would just like to emphasize that during Pinoy time, the Philippine Coast Guard shot a Taiwanese fisherman. Philippine Coast Guard shot a Chinese fisherman. That's May 9, 2013. I have a list of the incidents. I'm ready, Ngayon, Inosuke. if we are going to adopt the thinking of Inosuke, and I am the Taiwanese government, I will say, no, intentional nyo yan. That's Coast Guard. That's government vessel. Intention yan ng Pilipinas. Hindi ako makakapayag. Susugurin ko ang Pilipinas at babarilin ko yung mga Coast Guard nila dyan. Magkaibang-magkaiba yung situation, ha? Etong May 19 na sinasabi ni Suke is between private vessel. Etong nangyari sa China, sa Taiwan, which is also China, di ba? Sa China at sa Pilipinas, Philippine government vessel and private citizen ng Taiwan. Nakapatay din tayo ng Vietnamese fisherman. Yes, Correct. September 22, 2017, 2 Vietnamese were shot dead during an incident with the Philippine Navy. That's true. Hindi naman naging Now, sovereign issue. if Inosuke, we're how do you going- explain that? If we're going to adopt, Inosuke, your line of thought, and if you are the Vietnamese government or the Taiwanese government, what will you do? Can you answer that, Inosuke? Okay, sa sinasabi natin dito, appropriate manner, of course, this, kung ito naman ay dun sa pagpasok nga talaga ng Patayan na to, patayan na pinag-uusapan. Huwag ka mag-digress, Inosuke. Patayan na to, napatay natin yung Vietnamese, napatay natin yung Taiwanese. Ikaw si Taiwanese government, ikaw si Vietnamese government. What are you going to do? Of course, we can have
talk with the Philippines. That is the first step. Wala eh. Talking na yung gusto mo eh. Yun naman pala gusto mo mag-talk. Ngayon, kasi gusto na namin But, mag-talk. In Philippines and China, it is different talk because meron nangyayaring Yes, kasi daliri lang. Daliri lang. Kasi yung mas importante yung daliri kaysa buhay. No one was Death killed. to ha? Death to pinag-uusapan natin dito. No one was killed in our country. Kaya makikipag-war na tayo. But Vietnamese and Taiwanese countries, their people were killed in Philippines pa dyan. Tapos, hindi sila nakipag-away. And if you are, you said, if you are the government in Vietnam or in Taiwan, you will just talk with the Philippines. Why not do that also in China? What's the difference? So ngayon, naputol yung daliri ng Navy natin. So what should we do? Bakit hindi acceptable yung talk in Usuke? nagkaroon naman kasi tayo ng talk noon na hindi naman tinutupad din ng China. Wala tayong talk. In fact, that is part of the records in the submission in South China Sea. Na wala tayong talk sa kanila before, doon sa South China. Duterte and There was Xi actually a Jinping? talk po. Pero, Duterte was asking only China na dapat i-allow lang muna yung Filipinos Fisherman. Filipino fishermen to fish on the area because doon Yeah, sila nabubuhay. exactly. That is talk And between the Philippines and China. Inosuke, it continued during PRRD's time na udlot lang yon when BBM did not respect the decision or the talk between PRRD and Wait lang, Karen. Si PRRD, meron siyang mga agreement with China. But yung mga agreement natin sa China, it is not really about what's gonna happen with the claim and dispute. Pagdating doon sa claim and dispute natin sa South China Sea, wala pa tayong usapan tungkol doon sa topic na yun. Wala pa yun. Iba yung, kung meron mang agreement si PRRD sa China or meron tayong napag-usapan with them, entirely different set of issue. Yun nga yung ayaw nilang i-head-on collision yung issue na yan eh. They just want that issue to be at bay. Let us not confront it. Kasi pagka kinonfront natin yung issue na yan sa China, and I think PRRD also said something about it eh. Ano yan, hindi off limits yung topic na yan. Huwag yan ang pag-usapan natin para magkasundo tayo. So, basta wala PRRD wanted us to maintain the status quo, diba? Ba't Or nawala to park the issue. ayaw na niya. Hindi na kinaya. But anyway, Ba't nawala? thank you, Inosuka, for coming out. Okay? Thank you. Miss Joy, I just want to remind the listeners na since naging almost 300 listeners na you come up here, please don't underestimate us. We have read the arbitral ruling, all 500 pages of it. We've discussed it for more than a year, and then you come here with your claims, at least be loaded with something, no? You go to Hindi war. mo alam na hindi pala UNCLOS As simple as a war on discussions, you're not even equipped. So, paano natin mapapanalo with China? Miss Joey. China wrote the art of war 2,000 years ago. How are you gonna win that? As simple as that. Isipin nyo lang naman, please. Ayun. Yes, Karen. Talo na tayo. Go, Karen. I mean po, sa tao pa lang po. Sa population lang po. Kahit suntukan po, talo talaga tayo. Correct. Ayun. Well, anyway, ayun no, at least si Inosuke is brave enough to come up and test his ideas on foreign policy. So ngayon, I'm pretty sure hindi tatanggapin ni Inosuke na natalo siya dito sa discussion na to at magmamatigas yan. But I'm very, very sure when you sleep at night, you will realize the points that we are espousing here. Okay? Yung point of views na meron kami dito. And sa akin, it's more than enough na narinig ng mga tao na yung mga taong kagaya mo na may ganyang paniniwala, this is how you are gonna be burned. Hindi nyo kayang patayuan yung mga pinagsasabi ninyo. If we're going to talk about it on theoretical level, if we're going to talk about it in realistic level, hindi nyo talaga matatayuan. I'm so sorry. Ayun. Shensi, meron kang gusto sabihin? Wala na. May tatanong sana ako sa taong yun, ma'am. Okay, so wala na siya. Ayan. Baba na din ako po. Okay, sige. Bye-bye po. Thank you. Okay, thank you, Shensi. Sabi si Carlo Cohan. Carlo Cohan, pwede kang umakyat. Binenta na kasi ni Gutayan WPS. Can you please come up? Carlo Cohan, at teka, wala kang invite button, Carlo Cohan. Bakit wala siyang private jet? Yung ginawa ni Inosuke? Natayuan yung kanyang mga claims? Kung binanta ni Digong yung West Philippine Sea, bakit wala pa siyang private jet nang makapunta po Si Palpito. ng Congress? Ang sabi, porque sila nagsulat ng Art of War, hindi na sila matatalo. Matatalo pero sa Palpito, the art of war, the premise is not to go to war. Yeah, you Palpito. will fight Where- in war. To win a war is not to actually, go to war, Palpito.
So, think about Actually, yung that. explanation ng Art of War. Spectre, bibigyan kita ng moment pag magsasalita ka. Ay, sige ma'am, sige ma'am. Kaya. Miss Joey. Wait lang, Iyat ha. May related pa ba doon sa topic na sasabihin mo? Hindi. Ayan, mamaya ka na. O sige. Actually, pwede kang umakyat pag bumalik tayo doon sa war on drugs ulit. Ayan, tapusin lang muna natin tong topic na to. Ayan. Mm-mm. Ano yung pinupunto mo si Haya? Well, Tito kasi saying na porket China wrote the Art of War doesn't mean na hindi sila mananalo. You are missing the point. The point of the Art of War is to prevent the war. So, what do you think China is doing nowadays? They are rising up to the global power without a war, unlike the US, for example. What do you think ano yung ginagawa nila? They're applying the art of war. That is a 2,000-year-old philosophy that's older than the game theory ng US and all the other war strategies. Let's not underestimate China. Actually, we should be learning from China. They are our closest neighbor. They are one of our biggest trade partner, our oldest trade partner. Ba't natin sila inaaway? We're related to them. We are related. The basal East Asians tayo. We are all related. So, let's take the time to actually get off of your colonial mentality. Please lang. Actually, it's becoming, ito nga yung speech ko nung ito yung part ng speech ko noong nag-react, when I was, talking about my experience doon sa Peace Summit na ginawa sa China. It has become so obscene that we are not taking the opportunity, that we are not seizing the opportunity to have a better relationship with China, because having a better relationship with them would bring more prosperity sa tao natin kaysa aawayin natin sila. Yun yung hindi ko naiintindihan. Why are we taking that stand na awayin at maging, ay hindi, well, anti-China, pro-China, ganyan-ganyan. Why do we want the conversation to go that way rather than thinking of how we can make our relationship with China better? Because, sure na sure ako, pag mas maganda ang relationship natin sa China, magbe-benefit tayo. Sure na sure ako. Anyway, Sector, meron ka gusto sabihin? Yes ma'am. Good afternoon po sa lahat, no. Tama yung yung explanation na ni si Hayari in regards to yung Art of War ng China. That doesn't necessarily na China and other partners and alliances of China will engage in war. Ang explanation kasi ng Art of War, it is the science behind warfare. Diba? Sila ang nag-imbento ng ng philosophical ways of warfare. Kumbaga sila yung nag-imbento kung paano makipagdigma. Yun ang explanation, yun ang basic and simple explanation of Art of War. It's yung science behind warfare. Ay, may signal ko. Naririnig ka naman namin. May signal ko, ma'am. Sige, mamaya na ako. Share na punto? Okay na. Oo. Kasi hindi ko magets dito sa kanila na sinasabi nila na nanghihimasok daw ang China. So, first of all, hindi naman China ang nagsulat ng dash line dyan sa South China Sea. Ang nagsulat ng dash line dyan is yung Kuomintang Party. Ang original na nag-layout ng dash line dyan is yung Kuomintangs, di ba? Inadapt yan kasi yun ang traditional trading route ng oo. Tsaka yun ang original trading route ng mga Chinese dati nung hindi pa sila socialist republic, nung dynasty pa sila nung imperyo pa ang China. So inadapt yan ng CCP kasi nga mataas ang ambition ng West to conquer everything. They become nagiging globalist imperialist sila ano ba ang way para magkaroon ng buffer zone between them and the Wests? Diba? Magdo-draw out sila at i-adapt nila yung nauna at yung traditional na trade routes ng mga Chinese. So, sa atin wala yan Wala tayong wala tayong pakialam diyan kasi nung dati pa nung panahon ng FPRRD nire-respeto naman nila yung natin, yung economic zone natin Ngayon lang talagang lumala kasi nagpapasok na tayo ng kalaban nila. Hindi naman tayo ang kalaban ng West Ang kalaban ng West yung China. Hindi naman tayo. Kaya nga na-agitate ang China kasi nga sa atin yung kalaban nila. Lang yan it's just a bad case of nang naulit yung Japanese Empire na in-invade tayo. At the same time, kaya nga gusto ng Amerika na sila lang yung Sige ma'am. Teka lang
Queen, maraming salamat sa ano ha. Hindi ko alam kung na-follow ko sa Queen. Ay, maraming salamat sa pag-join. Maraming salamat sa mga message. Sige, tuloy mo, Spec. Ma'am Joey, I think out na rin ako. I've said too much. Sige ma'am, yun lang ang point ko na hindi tayo na Maraming salamat po. Thank you. Ma'am, yun lang yung point ko ma'am na and everyone. Okay. Thank you, Spectre. Hello, Alex. hello, good afternoon. Yes po, meron kong gustong ipunto. Yes, kasi maganda yung topic ninyo it's about China. Siyempre, ako, sa akin, para preservation protection ng ating industriya at saka ng labor. Ang nangyayari kasi ngayon dahil sa hegemonic influence ng China at saka yung liberalization na malayang nakakapasok ang mga... Before po tayo gumagamit ng mga konseptong hegemonic kinembula. No, sinasabi ko lang yan dahil Gamitin naman po natin yung mga terminology din sa tamang okay, related kasi sa China. Kasi ako, hegemonic ang China. Alex naman ano ba naman yan? hindi, we're talking about China. Oo nga, paano naging hegemonic ang China? Kasi ganito kasi pumunta kayo maski sa Davao, kung taga Davao kayo, maski sa amin, ang Kung sinabi mong hegemonic, ano po muna ibig sabihin nun? hegemonic influence, ito yung pag-control mo sa isang bansa without using violent action through influence. Paano tayo kinokontrol ng China? And kaya nga ito, pumunta ka kahit sa inyong bayan, maski tinawin mo ang ating industriya are controlled by Chinese traders. Filipino-Chinese, but technically... Kay China, Alex, pinwersa ka ba na nakipag-deal sa China? No, kasi ganito Hindi mo pala pinwersa eh. Kasi, can you allow me to finish my No. Sorry ha, pasensya na po. Hindi kasi, Terminologies, you can just use it. no, ito na nga eh. Na walang tamang context. Hindi, kaya nga, kung pagbibigyan mo lang ako, ipapaliwanag ko kung why we should get away from the influence of China. Yun lang ang point ko eh. Ako maniniwala, hegemonic nga po, hindi nyo ma-explain. Hegemonic influence. Sir Alex, isn't that US empire is imperialist? Paano Hindi tayo from aalis China. sa... Wait, I have a question. Paano tayo aalis sa influence ng China? Let me finish Soft power. my line. Alex, soft power, wala nga yung China eh. So, what influence are you talking Kaya about? nga, let me finish. Hindi pa po Pabayaan mo lang economic matapos power ako. ng China, bumibili na po kayo ng produkto ng China. Kung asan ang power, nakikipag-trade lang siya sa'yo, hindi siya hegemon. Ano pinagsasabi nito ni Alex? Kaya nga, pabayaan mong tapusin ko. Hindi pa ako tapos ng pagpapaliwanag eh. Wala kayong proof. From the term you said, Ipapaliwanag ko nga. Mali nga. Ay kaso, Paliwanag lang. Sinasabi ko. okay. kaya nga hindi ka pinapatapos. Kasi Okay, ngayon, Hapon na, para makakain na ako. Pasensya na po yung aking O sige. Sige, pagbigyan niyo ako para tulad ng ginawa mo sa mga ibang speaker, pinababayaan mo matapos. Kaya nga pumasok ako dahil kaya nga kanina pa Merong limit. Kaya wag niyo sagarin Hindi, yung pasensya ko. kaya nga hindi ako nagsasalita. Inihintay kong bigyan mo ako ng pagkakataon na Ay, makapagsalita. pakipagpabigyan ng pagkakataon ka, Alex. Okay. Ma'am Joey. Wala akong magagawa. Ma'am Joey, excuse po. Ma'am, permission to talk. Ma'am Joey, baba mo na ako. Palit sa akin si Sir Mono. May space pa naman. Go, sino yung gusto Ayan. next? Pasensya na. Ako nga, gusto magsalita. Ayaw mo namang pagsalitain. Ito yung hindi ko gets, ano? Ito yung nauubos talaga yung pasensya ko sa mga ganito. You cannot just use terminologies and expect other people to just swallow it. Because, like you said, kasi hegemonic yung China kasi China was never regarded as hegemon. Okay? You had been doing trades with China even before China became a superpower. Okay? Even before they become an economic powerhouse. So, paano magiging hegemon yung isang tao na binibilan mo ng mga murang produkto na hindi ka naman pinilit na bumili noong time na hindi pa sila yung superpower? We have the oldest Chinese town. Okay? The Chinese community in the world. Ano naging Ako lang naman. Pinilit ka ba?
just for healthy discussion lang naman eh. Ayaw mo naman akong Kasi pagpaliwanagin nga eh. ho, premise pa lang nakakasabaw na. Ayun. Ay, sige, tatahimik na lang ako. Yes po. Pero I like your live. I like your live. Baba na rin po kayo kung makakababa kayo. Okay. Maraming salamat. Ayun. Okay. Anyway, Mono, go. Ay, Ma'am Joey, no, yun kasi yung best example nitong mga taon to na magagamit ng term but they don't further explain kung ano ibig sabihin ng term. They are Guys, kung saying akit kayo ang dito sa- hegemonic daw yung powerful na nagko-control sa another country. Eh, puta ka, alam mo naman pala yung ibig That's wrong. sabihin ng hegemon eh. Eh, ba't mo ginagamit sa China yung hegemon? Tanga ka? Pagkatapos gusto mo Saka, Ma'am Joey- namin. Mag-live ka mag-isa mo. Ang hegemon kasi, when you use the term, it means like for the entirety of the world. Domination. Hindi lang yan basta sa hindi yan, domination. Correct. So, yan kasi yung mga edad ni Alex, nabubuhay yan sa Cold War mentality. Na everything is just like anything against the United States is evil. Hegemonic Yan na yan China. eh. Nakakatakot. Hegemonic China. Putang tagal na nung Kulang-kulang we sa have the oldest Chinatown in the world. Yes. How ba tayo ng China dito sa Pilipinas? Ito. Alex, Diyos ko, kung ikaw meron ka napapaniwala sa live mo, gusto mo kong dalhin dito, I am not going to engage in... So, kahit pa paano, may premise siya. Hindi lang niya naiintindihan. Pero may premise siya. Pero yung premise mo, na totally stupid. Yaman, takina. Ba't ba kita pakikinggan? Ano ba yan? Totoo, Ma'am Joey, kahit naman saan history show, matagal na natin yung mga China. Ano pa panahon, sa mga ano pa, China talaga yung natin. Sa mga trade na yan. Kahit pumunta ako, nakapunta na ako Mindanao. Correct. Luzon, hindi mawala yung China bumibili China. ng produkto nila na mura. Natatawa ako nung sinabi niya na, tingnan mo sa Davao. So, Wala pa yung pera-pera na yan, puro man tayo mga tao, yung gamit sa China nandiyan kami na yung China. Magte-trade lang naman, business lang po. Correct. Ayun. So, wait, anyway. Nakanina ba tayo na kay Mono? Go Mono, sorry. Na-interrupt ko. Yeah, Ma'am Joey, no. Saka, iko-connect na naman yung Davao as if naman si Duterte lang talaga. Guys, si Duterte, he tried to build a good relationship with China. Pero ang business ng Pilipinas at China, meron na yan even before Duterte. Bakit niyo ba lagi na lang sinisingit yung personality ng ni Duterte at Davao? May SM Mega Mall na, guys. Before pa naging presidente si Duterte. May Chinatown na. Lahat ba isisisi nyo na lang kay Duterte dahil wala kayong may bato na medyo mabigat-bigat? Ito, Ma'am Joey, nakakatawa nga eh. Kasi galing ako sa family gathering. Yung effect, mag-ano lang ako, Ma'am Joey, dilis na ako ng onte. Yung effect talaga ng tinatry nilang misinformation, especially sa Pogo, medyo talaga, medyo nakarating na dito. And people are believing other stuff regarding Pogo na yung Pogo daw sa Pilipinas ginagamit to scam the old people. Yun ang pinapakalat nila. Guys, nakakatakot yung misinformation, no? But thankfully napaliwanagan naman namin yan, and at the end naman naniniwala rin naman siya. Pero yan, yung misinformation katulad to ni Alex, madalas ko na ano yan Actually, nadaanan sa yung Alex, live niya. nakikita ko to kaya in-entertain ko pa rin yan. Pero, at the very first instance ng kabubuhan, nasasabihin mo, talagang hindi na kita patutuloyin sa pinto. And, I want that to be spread. Na yan, umakyat sa live ni Joey, hindi pinayagan kasi mali-mali ang sinasabi. Yun lang, Ma'am Joey. Yung presidente ko yan dati. Naging nuisance. At least, at least may paninindigan siya, di ba? At least, he's a doer, di ba? Like, kudos to Alex Katigbak for that. But anyway, my God. Hindi po ganun. At yun yung nangyayari kasi kapag yung convince ka sa sarili mong kabubuhan eh. Yun yung problema. Yun yung problema dyan. And let's not be Alex Katigbak na i-insist yung mga bagay na hindi naman totoo from the get-go. Diba? Mahilig mag-semantics talaga. Correct, alam ko rin mga karakas ng mga ganyang klaseng tao. Yung mga klaseng tao na magsasabi ng concept na hindi naman nila naintindihan yung concept. Hegemonic China, ineme. Ano po, no? Straight comparison na lang po eh. Sino ba ang pinakamaraming military bases around the world? Sino ba ang hegemonic talaga, di ba? Kitang-kita naman eh. Sino ba yung dominating, di ba? Yung to take really control about other countries' affairs. Saka, Ma'am Joey, no, kung gusto nilang maiwasan ng influence ng China, ay pumunta tayo sa buwan. Katabing bansa natin yan eh. No matter how you want to avoid the influence ng China, may-influencean tayo. Kapit-bahay lang natin yan. Correct. Magpunta po kayo, Manong Alex, sa buwan para wala kayong Chinese product. Pero, hindi naman natin maiiwasan yan eh. Ayun. Anyway, meron ka pang sasabihin, Spectre, para makapunta tayo kay Sheila?
Okay na po, ma'am. Okay na po ako. Thank you, thank you. Salamat, Spector. Sheila, go. Sheila Kevin, hello. Hello? Narinig ba ako? Naririnig. Oo na, kaya nga sabi naman, ang China tagal-tagal na yan. Kahit ako, mahilig ako sa history. Lagi ako pupunta ng mga museum, nakakapunta, kasi Mindanao ako. Nakapunta na rin ako ng Manila. Kahit saan, makikita mo talaga yung mga kanang China. Kasi sila daw una ng trade, yan. Kahit pa sinaunang panahon, nandyan na yung China. Kahit wala pa yung pera-pera na yan, bagay-bagay parang pinag-trade natin, hindi nawawala yung China. Kasi sila yung unang parang about sa trading. Kumakain nga kayo yung pansit na tagal-tagal ng panahon. Tapos, Pinako kayo ng China. OFW ako. Na OFW ako, pag makapunta ako ng Walmart or Amazon, alam mo, mga gamit doon, made in China. Pero, and kung kunwari, na maging... Kaya di mo na mawala, maging mawala yung China. Kasi yung China, Sorry. mura kasi, Wait lang. kahit naman sa ibang bansa, doon nga pinipili magtrabaho. Kasi nga, ay magkuha ng mga tao, magkuha ng mga kanila, mga tao natin, kasi mura kasi yung China, yung cost of kanila, lalo na sa production, sa mga, mura kasi doon. Nakakatipid. In case na kung kunwari dominant Kaya nga, ang China pagdating sa trade, it doesn't mean that they are controlling the affairs of other country. to. Wala namang ganon. Kasi di ba kasi Kaya nga may hegemony. yung Asian relationship kasi nga. Kasi nga, parang peer sa Asia. Ano, sino pa magtutulungan? Ang Asia din. Bakit din naman kasi makipag kahit may konting pero doon ka pa rin sa Asia nga tayo, di ba? Kaya ang China, magsiselos yan kung mas dominant ka doon sa West. Ayun, sabi Na niya, mas sila yung malapit sa atin. correct. Mas Sabi ni Adi, matagal na natin sila matagal na natin sila parang matagal na natin sila ng China. Kaya nga may Chinatown dito or marami na Chinese Filipino sa atin. Kasi nga, sige. sa Tama. hospitality, maganda din ang Pilipino. Tama. Pero hindi naman sabihin na, tawag nyo, yung parang sasakupin tayo ng China. Kung sinakop pa tayo ng China, matagal na siguro. Okay, tama. Thank you, Kevin. Sabi ni Adi, first trader in the PH is China. Tinawag tayong Ma-I. First name natin sa Mindoro. Ayun. Anyway, yun. Meron ka pa gustong i-point out, Kevin? Meron ka pa gustong idagdag? Sabi ni Captain, well, I'm sure China does its fair share of controlling other nations but never militaristically. Ayun. That's more of economic trade, gaya nung sa Silk Road. Like, the exchange benefits both, di ba? Kaya yumayaman from all of the parties involved in it. So, it's not, I don't know if that's considered control. Yeah, kasi, di ba? Well, the Chinese will call it partnership. Siyempre, yung sasabihin nila, ganun. Pero ang tanong doon, kasi it becomes bad if you have no choice eh. Di ba? It will only become bad. Di ba, Captain? It will only become unagreeable if you have no choice. 'Di ba? If let's say sabihin natin yung China would foster certain economic trades to different country, ganyan blah 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 blah, ganon. Of course they would employ certain level of control. But that control is something that the other party agree with. 'Di ba? Like for example, yung deals that they created with South African countries. The South African countries agreed with it. Hindi naman sila kinontrol, hindi naman sila Ngayon, ang ginagawa nila dyan in order to make the narrative more kapanipaniwala dun sa sinasabi nila yung death trap. Death trap. Yung death trap na sinasabi nila, of course alam naman natin, di ba, na hindi naman yun ganoon kasi reasonable naman yung the countries themselves are talking about how reasonable yung mga agreement na yun. So I think maybe there are some control that are being injected. Kaso hindi naman sila left without a choice eh. 'Di ba? Hindi naman sila left without a choice. Magiging lang siya, tingin ko, magiging masama lang siya kapag kunwari, hindi tayo binibigyan ng option. Ganon. Kagaya yung ginagawa ng US sa atin. True. I think, Mr. It's more of parang they are just smart. Yung may nag-comment kasi sa negosyo. So they are outsmarting, for example, kung sa Filipinos, they are outsmarting us when it comes to the policies and the deals. Kasi for example, yung they own a lot of lands here kasi they're thinking long-term and a lot of Filipinos lack that foresight to value, for example, land or parang yung short-term gratification lang yung goal
for most Filipinos. So maybe we should look into that kung bakit hindi tayo gumagaya sa kanila, nag-think and to decide on long-term yung impact and I lost my train of thoughts. Bye. Okay lang yan. O sige. Wait lang, Himig, si DJ muna. Ayun. Hello, DJ. Po sa lahat, good afternoon. Hello, DJ, guilt is personal. Okay. Guilt is personal. Okay, for me, ma'am, yun talaga malaga sa yung importante talaga yung information na tama talaga eh. Yung nakalap siguro nila na information, last year pa yon. Yung sinabi nila na bininta ng mahal nating PRD ang Pilipinas, ang West Philippine Sea, yun mga sinasabi nila eh. The wrong information, so nakaka-provoke sa ating mindset ng mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Pro-China kayo, bininta ng dating presidente yung Pilipinas, because may mga bias medias and also the bloggers na making ng maling information para lang masira ang isang side. Then, how about the China? Alam nyo ba, wala pa na pumunta ang mga Spaniard dito, hindi pa tayo sinakop. The trading of the business of Chinese, nandito na sila. Mga balangay, ang mga dala nila, bangka. Yung mga balangay pa, nag-trading na sila doon, dito sa Pilipinas. Number one, dito sa Cebu. Dito sa Cebu, nag-trading na sila. Sila po ang pinakauna nag-trade ng mga gamit ang mga isda natin dito, mga taniman natin. Yan ang klaseng trading noon. Yung sinasabi kanina sa baba. Then, before pa po si PRD, nandito na po ang Chinatown. The business is progressive. Yung dahil sa mga Chinese na nandito, mga amo po ng mga nanay at mga luluhan po natin, Chinese. Why? Why is it na hindi tayo sinakop? Yan tagal na po. Hindi pa tayo nag-upgrade ng Pilipinas. Bakit noon pa lang hindi nila sinakop tayo? Kung plano pa man nilang nakopin ang bansa natin. Sa mindset lang po natin na mindset lang po ng mga Pilipino na nasa wrong information na pinuprovok nyo po na hanggang na sa patungo na lang sa war ang sinasabi. Alam niyo po ba ngayon, hindi na po tao ang pinapunta sa gira. Missiles na po ngayon, bombahan na. Sana, yan. Ayun na po, salamat. Salamat. Ayan, hello, Kalipi. Hello, I'm not. Pero one of the reasons kung bakit economically na pag-iiwanan tayo ng ibang bansa dahil yung partnership ng ibang bansa with China. We were left behind dahil doon kasi first of all, naiinis din yung China sa atin dahil sa ating pakikiano sa Amerika pagdating dyan sa West Philippine Sea. Maybe part of that is the reason why. Pero naglalagay sila sa atin na para silang merong merong silent embargo sa Pilipinas. For example, nung nangyari yung yung standoff doon sa may ang unang-unang naapektuhan diyan ay yung mga banana farmers at saka yung mga rubber farmers ng Mindanao. Hindi nila kinuha yung lahat ng mga doon. So, yun nga, from 100 pesos per kilo yung rubber, yung raw rubber naging 35 pesos ang kilo. So, ang laki ng ibinaba. So, yan yung mga isang prime examples kung bakit napag-iiwanan tayo ng ibang bansa, di ba? Yung nila with Vietnam, lumalakas tuloy ngayon ng Vietnam kaysa sa atin dahil meron silang magandang sa Vietnam kahit na merong dispute sa South China Sea kahit kasama ang Vietnam sa South China Sea. Pero yung trading agreement nila, partnership nila with China is going strong. Samantalang tayo hindi man napapansin ng gobyernong ito, unti-unti tayong inaalisan ng China ng mga or yung mga imports natin hindi na nila kinukuha. Yung mga ina-export sana natin. So, yun lang. Yun ang nagiging isa sa mga dahilan kung bakit economically napag-iwanan tayo ng mga bansa na dati naman tayo ang nakakangat sa kanila. Tama, ayun. Anyway, ikaw lang nag-iisip naiinis ang China, Himig. Ikaw lang ang nag-iisip niyan na naiinis ang China. Ano raw? Alam niyo, Ma'am Joey, ang best example nito na napag-iiwanan na tayo ng yung country natin, nakita niyo ba yung nangyayari ngayon yung transformation ngayon ng Uganda? So what China did is nag-invest sila sa power production ng Uganda. So now, dahil meron na silang surplus ng power, binibenta ngayon ng Uganda yung excess power nila sa mga karatig bansa nila sa Africa. So literally, Uganda became a powerhouse. Kumikita na ngayon ng Uganda as a country. The country providing tayo, for other countries. yes, tayo kinakain natin yung sinusukan ng United States na propaganda. May
kung talagang mahal tayo ng United States, no? Bakit yung mga company from the US hindi nag-i-invest dito sa bansa natin? Nag-invest ang Microsoft sa Indonesia and Thailand. No, yung Tesla sa Vietnam. Yung battery production na dapat malaki ang demand. Ngayon nasa Mexico. Lahat iniiwas sa atin. Tayo pa to na tumutuwad na para sa mga puti. Tayo ang hindi nabibigayaan ng tawag nito ng mga projects, no, and economic benefits. Barya-barya ang napupunta sa atin. And unfortunately, may mga Filipino na enough na para sa kanila yon. Enough na yun. At least parang gesture na lang ang habol natin from the United States, not the actual benefit of being their ally. Ayun. Well, anyway, ayan. Meron pa ba kayo sasabihin at ako'y mag-end live na dahil nagugutom na ako. Gusto ko na kumain ng kapan. Ay, Ma'am Joey, add ko lang, no? I'm not sure if privy na si Ma'am Sas regarding dito. I'm not sure if familiar kayo kay Senator Rubio. So apparently, he's gonna be the State Department ng United States. And yan si Rubio, yung humarang sa delivery ng weapons natin na in-order during Marawi Siege. And yan din yung Senator Rubio, nakausap ni Trillanes regarding sa human rights violation ni Tatay Digong during his term. And coincidentally, nagkataon na lumabas si Trillanes sa hearing ng Congress nung in-announce ni Trump na si Rubio ang magiging State Department. Rubio is very anti-China. Yes, and he's number one anti-China. Kaya yung sinasabi ko sa mga nakikinig sa akin na huwag tayong umasa kay Trump. It's just like asking ICC. It's just like, tayong mga Filipino, let's stop asking for validation for our existence from these people, from other countries. Masyadong maging too excited na si Trump ang presidente. Yeah. Pag yan ay tumuloy, ito guys, gaano ba ka-love ng China si Rubio? Binan nila yan si Rubio, nakaban sa kanila yan. He cannot travel to China. Ganon siya ka-love ng China. So once he became the State Department, masaya yan. It was Trump who funded the misinformation during the pandemic. Yes. Salamat Ma'am Joey. Salamat. It was during Trump, yung death trap propaganda, the Sinovac psyops, and other psyops that we don't know about. So we expect it's going to get worse. Yes. Kasi coupled yung 1.6 billion, di ba, na funding, that's going to get even worse. Siya rin yung nagpalala ng trade war yung economic war ng China and America by putting siya nag-start embargo yun. doon sa Trump Huawei. Di ba? Yeah. Ano ba tawag doon? In-embargo niya or something like that, yung ng American Yung companies trade by Huawei. embargo ng yung mga microchip. Kaya kung nagtataka kayo kung ano nangyari dun sa pag nagmamalaking 5G, 5G at parang hindi natin naramdaman. Because Huawei was the number one parang provider ng 5G technology sa buong mundo. Dahil dun sa hindrance na ginawa ng Amerika, yung 5G hindi natin naramdaman. Parang naging gimmick na lang siya sa mga cellphones, sa mga telcos natin. Actually, Bro Kalipi, dahil sa telecom ako nagtatrabaho, technically, wala pa talagang 5G. Technically, yung speed na yan, it cannot be provided at the moment. Kaso ang problema kasi, ang mga telecom company, if they have one cell tower that can provide a 5G service, they can legally declare that they have 5G service. Even if Kahit isang cell site lang ang meron. even in the Philippines. Tsaka muna, Yes, ma'am Joey. Kumbaga, may 5G kami kasi may tower kami kahit hindi naman naabot yung ibang lugar ng tower niya. Di ba? Parang ganun. Pero, minsan kasi marketing yan. If you technically check the speed of 5G, hindi yan naaabot. Actually, we're still on, ano bang gamit yan sa Pilipinas? HSPA yata, or WCDMA, and then LTE, and then 4G. I-check mo yung speed mo, wala pang 5G talaga. It's not, kung gusto nyo ng 5G talaga, we have to go to Japan or Korea. Yan, dyan talaga may 5G speed ng data. And China. and I'd like to add, Mono, for all the people na expecting na Trump will parang mellow down on the war, I just want to point out na si Trump yung nag-release ng mga big weapons sa Ukraine, and Trump is also a very, very pro-Israel. So more on that. So I don't think he will mellow down on the war on war on China, because yan yung number one sa kanya, which is for him the global threat is China, not Russia, not anyone else, not Iran, it's China. So I don't know, adjust your expectations. Mga nuclear deal. Yung mga nuclear deals, under Trump, lumabas ang United States. Sa The mga Iran, treaty yes. between Russia and China, lumabas sila dyan sa The mga Iran nuclear deal. monitoring deal. Yes. Yeah. Hindi lang Iran deal, even yung intercontinental ballistic missile treaty with Russia. We are under Trump yan, yes, saka dyan sila nag-exit. Di ba nag-announce nga So, si Putin?
tukol doon. Mhm. Ay, i-continue nila yung kanilang production ng mga imperialistic nuclear missiles nila. Ito, Ma'am Joey, i-address ko lang to. Ito kasi yung lagi ko naririnig. Under Trump lang daw walang gera. Okay, let's see. Ano bang ginawa ni Trump? Nung ni-recognize ni Trump na walang benefit ang United States from the Middle East War, anong ginawa niya? He occupied the third of Syria, all of the places sa Syria and Iraq with oil producing area, inoccupy ng United States. So yes, wala talagang war na nangyari kasi tapos na. Nakuha na nila yung gusto nila sa Middle East. He assassinated an Iranian general. Iranian So, general. Yeah, Iran na thankfully, lang po ang hindi, natitira. yeah, hindi na-declare ng war yung Iran because that is a declaration of war. Oo. Mm. Number one general ni ano yun? Ni Chief of Police. He removed the president sa isang South American country, monoclista. I forgot which country. He placed his own president over their voted president. So, in a sense, that is a declaration of war. Kasi that's a violation of that country's sovereignty. So I don't know how do you define hindi nagka-war dahil hindi nagka-bombahan? Yeah. I don't know. Hindi nila alam na hindi nga nagka-war but he continued. Did he stop any war? No, he continued most of it. May mga promise si Trump na lalabanan yung deep state, lalabanan yung mga ganong kembo. Let's wait and see. I think ang point lang naman dito is, do not celebrate it. Kasi unang-una, it's not for Filipino people. Wala pa naman talagang ano. Kumbaga, let's just be an observer. Let's not put our money into it. Yung parang ano, alam mo yun, yung parang meron ng magandang kinabukas na Pilipinas because of that. No. Let's craft our own future. Let's write our own story na hindi nakadepende sa ibang bansa. Even Trump. Ganon. Ano, Ms. Joy, parang we can even argue Sir, bakit that digs kay Trump? Ano po ang answer, please? Okay, ako, this is how I look at it. For a politician's perspective, tama lang yung ginagawa ni PRRD. So that, meron siyang leverage kapag kunwari, another Duterte becomes a leader, that they have better relationship and things like that, then the Philippines would be in a better position to demand and be accommodated because of that good relationship. But it doesn't mean that you have to. It doesn't mean na kailangan ikaw patay na patay ka rin sa Amerika. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo? Ganun lang yun. Ganun lang yun. Remember, the foreign policy architect is the president. Diba? At kung ano, dito sa Pilipinas, unfortunately, it's really the president and we only have 6 years of that. After na 6 years na yan, magbabago ang foreign policy. Depende sa bangag na i-elect natin. Diba? So, ganun yun. So, ngayon, si PRRD, kung ganun yung salita niya, look at it as PRRD, talking about it in a politician's perspective. Ganun. So, please, tayong mga Pilipino, i-calibrate rin natin si PRRD. Yung mga ganong salita niya, yung mga ganong sinasabi niya, it is coming from the perspective of a politician. He has to be a good friend with Donald Trump because it's going to give him political benefits. Okay? Ayun, it's a leader-to-leader statement. Ganon. Marunong tumimpla si Digong, sabi ni Billy. Correct. Yun yung Tama. Isa sa mga example doon, madam, doon sa congressional hearing, yung mga friendships niya with Chinese na sinasabi nilang di ba, na connected sa drugs pero wala namang ebidensya, no? Sabi niya, yes, I would mingle with these people, no? I would mingle with other Chinese, pero hindi porket Chinese sila they're connected with drugs. At saka bilang politiko, sinasabi niya naman, di ba? May pera kasi diyan. Sila yung magpo-provide sa iyo ng funding for your campaign. So yes, I am mingling with them. Pero hindi porket Chinese sila, automatic drug traders na sila. Ganun ang sinasabi niya doon. Lin 3746. Gusto mong umakyat? Sabi mo, kasama ng mga DDS bobo. Bilis, akyat ka. Tingnan natin yung talino mo. Bilis, ipopostpone ko yung lunch ko para sa'yo. Akyat, Lin. I sent an invite. Nire-reject mo yung invite ko. Oh. I sent an invite again. Nire-reject mo yung invite ko. Bilis, tingnan natin yung talino mo. Tingnan natin kung meron kang karapatan na magsabi na bobo yung iba. Bilis. Nag-mute kami lahat. Kayo lang ni Mag-Joey. Akyat. O ngayon, wala ka na. Hindi ka na makakomment. See? Lien? Matapang ka lang mag-comment pero hindi mo kaya yung bargasa ng harapan. Inatawag mo kami bobo, tapos yung comment mo pang bobo. Walang saysay, walang laman. Ganito yan, kung hahamunin nyo kami, siguraduhin nyo kaya nyo makipagbargasan. Kung hindi nyo kaya, shut up lang. Shut up lang. Kahapon, Kung hindi nyo kaya makipagbargasan, makinig lang kayo. Naalala ko si Kong Lin, kung kilala mo si Kong. Kahapon si Kong nandun sa isang live at inakyatan ko siya. Nasa live siya ng isang DDS, no? Kay Bebot yata yun. And
he was saying na ang ano daw natin, ang halimbawa, ang rape cases daw natin sa Pilipinas, only 1% are prosecuted. So I asked him, saan mo kinuha yung data mo? Kasi hindi ko makita ko sa inyong 1% mo. Sabi niya sa DOJ daw. Sige nga, pakicheck mo maigi ko sa DOJ. Hindi naman DOJ yung nakikita o, yung data na yun eh. O sa UK.gov mo nakuha. Gov.or kung saan man. Sa UK yan, di ba? I stand corrected. Tinignan niya muna eh. Tapos, I stand corrected, Kalipi. O yan, sinasabi ko sa iyo. You have so many pronouncements and you give out statements about ito yung data na hawak ko, ito yung ano. Pero hindi ka nag-open cam, hindi mo pinapakita sa tao kung saan yung link. Kita mo ngayon, Yan ba yung yung Kong? 1% mo. Yan ba Si yung- Kong.ph. Bro Kalipi, yan nga yung Kong nasabi na i-content niya daw yung kanyang pay stub para i-prove na mas malaki ang sahod niya sa akin. Hanggang ngayon, hinihintay ko eh. Yan yung Kong na feeling, kala mo, yaman-yaman. Diyos ko. Ako ang sabi. Yan ba yung ano, Mga I will take every opportunity to say this no when it comes to Kong PH. Siya yung nagsabi na weak ang Mindanao kasi nagrereklamo kami about the NPA. So I will say that every time we mention his name, I will always say that. Siya yung nagsabi na weak ang mga Mindanao dahil nagrereklamo tayo about sa NPA. Yan yung Kong. Kaya sinabi ko sa kanya kahapon. Hindi totoo yun. It was a bogus joke by the part ng mga kasing sinasamahan niya. No? Inaano ko na sinasabi ko na sa inyo na hindi totoo yun. At in fairness to Kong, no, kahit naman paano, ini-invite ko yan sa live ko pag iba yung discussion. No? May sobrang bobo ni Kong. Sobrang bobo. Kaya lang sinasabi ko sa kanya, yan ang mahirap pre, pupunta ka sa mga iba't ibang live, gagamitin mo yan. Narinig ko na sa'yo na ginamit mo yung 1% rape cases na yan. Problem kasi ni Kong Ngayon, PH. mali pala. Nagkaroon lang siya, ewan ko, feeling ko siguro itong si Kong PH, baka first time na magkaroon ng sweldo na 6 digits, kaya sobra siyang excited na ipangalata. Naku, Ma'am Joey. Kaya naman kayo. Details lang naman Hindi siya. sweldo na 6 digits, kaya feeling niya Hindi dami naman niya nakabot ng yun. pera. Ma'am Joey, ang data analyst na trabaho, hindi yan kikita na 6 digit in 1 year. Sabihin No, naman it's not gonna na 6 reach. digits ang sweldo niya. O sige, 6 digits. Eh kung ano siya, Naman na yaman ka na sa sarili mo. First time. yeah, kung i-convert niya Digits siguro sa in peso, PH yeah. money. Yes, money. Yeah, kung sa peso, yeah. Kaya yun sinasabi ko Egotistic, sa that kanya. guy is egotistic, no? Sabi ko sa'yo, pre, Napaka-egotistic nun eh. ikot ka ng ikot sa mga live, binabanggit mo yung mga data mo. Ngayon, kagaya niyang isang data na binanggit mo, talagang hinahabol kita dyan. Kasi nga, alam kong mali ang data mo. Di ba? You stand corrected. Eh, paano yung mga ibang pronouncement mo na sinasabi mo yung mga data mo? Na hindi ka nag-open cam at hindi mo pinapakita sa amin yung link. Puro ka kwento. Kaya pinalakihan kita ngayon, Kong, eh, sabi ko sa kanya. Pinalakihan kita kasi pakita mo sa akin yung ano. Hindi na Ito kaya yung ito tama yung point nito ni Bachuchay. Sabi niya, pahinahon atake niya para kunwari matalino siya. Pero pag binigay na point niya, wala naman laman. Exactly! As in, passive-aggressive talaga. Passive-aggressive. Yan yung worst kind ng mga tao, yung super passive-aggressive. Kaya ayoko yun si Kong PH. Dinadaan ka sa technical words, no, na mabulaklak na pagkakao. Hindi naman naiintindihan. Ayun. So anyway, naku, umakyat si online. Online! Ano na? Kain na. Nauna pa ako kumain kay Ma'am Joey. Ma'am Joey, ingat po kayo. Salamat po, ma'am. Kanina pa yan, Later po Maki. ulit. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Joy. Nung nag-live ka, nag-aalmusal ako eh. Salamat. Nagkakape Kain na po, ma'am. Kain na po. Ma'am Joey, thank you. Alam mo naman na ini-enjoy ka ng mga tao kapag nandito ka sa Salamat. Kita Maraming salamat po. Salamat guys. Salamat. God bless, God bless. Thank you lang ako sa sa mga nag-send ng gifts dito sa TikTok. Maraming salamat. And also, thank you very much dun sa mga umaakyat who are very well prepared dun sa kanilang mga punto at ang gaganda ng mga sinishare. So, kagaya ni Captain at saka ni Queen, very illuminating Karen also. Si Iyat, mag-share siya tungkol sa war on drugs. Hindi ko na siya pinagsalita kasi para hindi mawasak yung flow nung usapan tungkol dyan sa, dyan sa West Philippine Sea na yan. Ayun. So, kaya next time, Iyat, akyat ka ha para ma-share naman yung kwento mo. Siya, sige, matulog na tayo, magpahinga kayo, kain muna tayo dahil. Ingat ka po lagi. Ingat, bye-bye.